Limpak na pera, 110 million pesos ang isinuoli na ng isa sa tinatawag na BGC Boys na si Henry Alcantara. Pero ayon sa gobyerno, kulang pa ito. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Nagsauli na ng 110 million pesos sa pamahalaan si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Bahagi ito ng kanyang restitution sa mga nakulimbat niya umano mula sa mga proyekto ng gobyerno. Nirepresenta siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Emil Hoven. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ang 110 million na ito ay bahagi lamang ng 300 million pesos na dapat ibalik ni Alcantara base sa itinakdang halaga ng pamahalaan. Pero wag po kayo mag-alala kasi ang patungkol naman na yung kanyang discharge from criminal liability ay patungkol lang dun sa katapat na halaga na yon. Kasi hindi ho nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Kaya pag may na-discover po kami, di ba, na siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na pag ibinangga namin sa aming datos, na, uy, teka, nag-withhold ka pala sa amin ng information, meron ka pa, kasangkot ka pa rin pala dito, di ba? Hindi ho siya absuelto. Dediretso sa Bureau of Treasury ang sinauling pera kung saan bubusisiin at bibilangin ulit ng Land Bank. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging mga kaso. Sa kasalukuyan, si Alcantara at si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pa lamang daw ang probationary admitted sa Witness Protection Program ng gobyerno. Bagaman bahagi ang restitution sa titignan nila, hindi kaagad magagarantiya nito na agaran silang magkukwalify bilang state witnesses. Bukod kay Alcantara, ayon sa DOJ, pumirma na rin ng Memorandum of Agreement si former Undersecretary Bernardo kung saan nag-assign siya ng bank accounts para sa ahensya. Sa kasalukuyan, frozen ang accounts ni Bernardo at sumasailalim pa sa proseso. Pero ayon kay Acting Secretary of Justice Vida, naglalaman ito ng mahigit 7 milyong piso. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.